Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. So, ang topic natin ngayon is for differential calculus, which is about chain rule for derivatives of algebraic function. Okay, so sa previous lesson natin, 'di ba na-discuss ko na yung power rule, pati yung product rule, quotient rule. So, kung hindi nyo pa napapanood yon, link ko na lang sa description para ma-check nyo muna. Para meron na kayong idea sa i-discuss natin. Okay? So, ngayon, ang lesson natin is chain rule for derivatives of algebraic functions. So, kasi hindi tayo nakapag-chain rule pa doon sa video ko doon, sa power rule, product rule, tsaka quotient rule. So, itong chain rule, ina-apply natin to kapag nagdi-differentiate tayo ng composite functions. Okay? So, ang formula natin, so, if u is a function of x, then derivative of u to the n is equal to n u to the n minus 1 times du over dx. So, di ba power rule? So, kinonsider natin yung exponent na n, binaba nyo, naging coefficient siya, tapos copy yung u, then raise to n minus 1, tapos by chain rule, dahil yung u is a function of x, multiply nyo pa siya sa du over dx. Okay? So, ito yung gagamitin nating formula throughout the discussion sa mga examples. Okay? So, mag-solve tayo ng problems para ma-illustrate. So, find dy over dx for the following. Okay, number 1, y is 2x plus 1 to the third. So, meron tayong 2x plus 1 to the third. So, kung i-apply natin yung formula na to, di ba yung u, siya si function of x, yung 2x plus 1. Tapos yung n, yung exponent na 3. Right? So, therefore, dy over dx is applying chain rule. So, bababa muna yung 3 na exponent. So, 3, that's the n. Tapos, copy nyo yung u, 2x plus 1, then raise to n minus 1. So, 3 minus 1. Then, times the derivative ng u, which is 2x plus 1 with respect to x. Okay, yan yung chain rule. So, bale 3 times 2x plus 1 raised to 3 minus 1 is 2. And then, i-differentiate pa natin yung 2x plus 1. So, derivative natin isa-isa. Ano ang derivative ng 2x? So, yung 2 constant copy times the derivative ng x, 1, plus the derivative ng 1 constant 0. So, bale, 3 times 2x plus 1 squared times 2 times 1 plus 0, 2. Or, pag minultiply pa natin 3 times 2, 6. So, 6 times 2x plus 1 quantity squared. So, ito yung derivatives. Okay? Next, number 2. What if y is equal to 10
minus 5x to the fourth. Okay, so applying chain rule. So ano yung u natin? Etong 10 minus 5x. Ano yung n? Yung exponent na 4. So therefore, dy over dx is, so power rule muna, bababa yung exponent na 4, yung n, tapos kakopy nyo yung u, 10 minus 5x raised to n minus 1, 4 minus 1. Then times the derivative ulit ng u, 10 minus 5x with respect to x. So 4 times 10 minus 5x raised to 4 minus 1, 3. Then, derivative ng 10 minus 5x, so derivative natin isa-isa, derivative ng 10, 0, minus derivative ng 5x, so yung 5 constant, copy, times the derivative ng x, 1. So, 4 times 10 minus 5x to the third, 0 minus 5 times 1, negative 5. So, 4 times negative 5, multiply pa natin, negative 20. 10 minus 5x to the third. So, ito yung derivative. Gets? Okay, next. Number 3. What if y is equal to x squared plus 4x minus 5 to the fourth? So, applying chain rule, yung u natin is, ito, yung this time trinomial na siya. Diba? X squared plus 4x minus 5, and then yung n is 4. So, dy over dx is, so power rule muna, bababa yung 4, copy itong u, which is yung x squared plus 4x minus 5, then raise to 4 minus 1 or n minus 1. Then times the derivative of u. Ito yung trinomial x squared plus 4x minus 5. So 4x squared plus 4x minus 5 raised to 4 minus 1, 3. Then times, so the derivative natin to term by term. Ano ang derivative ng x squared? By power rule, diba, 2x raised to 2 minus 1. So, 2x to the first or 2x na lang. Plus 4, derivative ng x, 1. Minus 5, derivative 0. So, 4 times x squared plus 4x minus 5 cube. 2x times 2x plus 4 times 1 minus 0, 2x plus 4 na lang. Okay. So, ito na yung sagot, or kung gusto nyo naka-factor, factor pa natin dito si 2. Pwede naman na ito, or kung gusto nyo pang i-factor dito si 2, bale 4 times x squared plus 4x minus 5 cube. So, 2 times x plus 2. Okay, pinactor out ko si 4 dito, si 2 dito sa 2x plus 4. So, mangyayari, mamamultiply pa natin tong 4 times 2, 8. Tapos, eto na lang, sige, unahin ko nga tong isulat, yung x plus 2, tapos saka ito, yung x squared plus 4x minus 5. Okay, so ito yung sagot natin. Next, number 4. Y is 2x to the fourth plus 8x squared plus 1 to the fifth. Okay, so applying chain rule. Ano yung u natin? Yung u is, ito, 2x to the fourth plus 8x squared plus 1. Tapos yung n is 5. So, therefore, dy over dx, applying chain rule. So, power rule muna, baba yung 5. N, tas copy yung u. 2x to the fourth plus 8x squared plus 1
raised to n minus 1. So, that's 5 minus 1. Tapos, by chain rule, times nyo pa sa derivative ng u. 2x to the 4th plus 8x squared plus 1 with respect to x. Okay. So, bale 5 times 2x to the 4th plus 8x squared plus 1 raised to 5 minus 1, 4. And then, the derivative natin to, isa-isa, term by term. So, sa 2x to the 4th, yung constant na 2, copy lang. Tapos, ano yung derivative ng x to the 4th? Power rule. So, bababa yung 4, then x raised to 4 minus 1, right? So, ano na yan? 2 times 4, 8. Tapos, x raised to 4 minus 1, 3. So, 8x cube, yung derivative ng 2x to the 4th. Tapos, plus, derivative ng 8x squared naman, so yung 8 constant, copy lang, times derivative ng x squared, di ba 2x? So, magiging 8 times 2x, 16x. Plus, derivative ng 1, constant, 0. O sige, wag ko nang isulat yung 0, constant, wala naman na yung value. Okay, tapos kung gusto nyo pa siyang i-factor, pwede pa nating i-factor dito yung common monomial factor niyan. So, 5 times 2x to the 4th plus 8x squared plus 1 to the 4th, copy. So, ang common monomial factor natin dito ay, so sa constant, 8 and 16, 8, right? Factor niyo yung 8. Tapos sa x cube tsaka sa x, yung mas mababang exponent, x. Okay? So, 8x cubed divided by 8x, x squared. Plus 16x divided by 8x, 2. So, pwede ngayon nating i-multiply pa yung 5 times 8x, magiging 40x. Tapos, ito na lang unahin ko, isulat yung x squared plus 2. And then, etong 2x to the 4th plus 8x squared plus 1 to the 4th. So, this is the answer. Number 4. Okay, number 5. So, y is equal to the square root of 2 minus 3x squared. Yan. So, kapag meron tayong radical, may square root tayo ngayon, gawin nyo siyang fractional exponent. 'Di ba kapag square root is equal yon sa pagre-raise dun sa radicand sa 1/2. So, therefore, square root of 2 minus 3x squared is equal sa 2 minus 3x squared raised to 1/2. So, pwede nating ma-apply yung chain rule. Okay? So, ano yung u? Yung 2 minus 3x squared. Ano yung n? Yung 1/2. So, getting the derivative dy over dx. So, power rule, baba mo na yung exponent na 1/2. Tapos, 2 minus 3x squared, copy nyo yung u, then raised to 1/2 minus 1. Then, times the derivative of u, which is 2 minus 3x squared. So, 1/2, 2 minus 3x squared, raised to 1/2 minus 1, negative 1/2. Then, times the derivative neto. So, derivative ng 2, 0. Minus 3x squared derivative is. So, yung 3 copy times the derivative ng x squared power rule, 2x. So, magiging 1/2, 2 minus 3x squared raised to negative 1/2. 0 minus 3 times 2x, negative 6x. So, pwede nating ma-divide yung negative 6 divided by 2. Negative 3x times 2 minus 3x squared raised to negative 1/2.
So, kung may negative exponent kayo, pwede nyo siyang gawing positive. Mapupunta siya sa denominator. So, magiging negative 3x over etong base na 2 minus 3x squared, then raised na sa positive 1/2. Okay, negative law of exponent. So, pwede nyong ibalik siya sa radical form. So, negative 3x over the square root ng 2 minus 3x squared. Okay, so this is the derivative. Okay, next, number 6. Number 6, y is cube root ng 5 minus 3x squared. So, obviously, may radical ulit. Cube root ng 5 minus 3x squared. So, gawin mo ng fractional exponent. So, kapag cube root, diba, ganito yung pag-transform, diba? Kapag may nth root, pag-transform ng fractional exponent to ng radical to fractional exponent, kung meron kayong nth root ng x to the m, it is equal to x raised to m over n. So, yung n mo is 3. Ano yung m mo? 2. Tapos, yung pinaka-base is yung x, 5 minus 3x. So, equal ito sa 5 minus 3x raised to m, which is tama. Which is m yung 2, ito yung n, 3. So, 3 over 2. Right? So, ito is equal sa 5 minus 3x raised to 3 halves. So, pwede natin apply yung chain rule. Actually, kahit sanayin nyo na yung sarili nyo, kahit wag nyo nang sundan tong formula na to, ganito na lang palagi yung gagawin. So, bababa nyo yung exponent as if parang x lang to. Okay? So, i-power rule nyo. So, 3 halves. Then, copy yung 5 minus 3x. Bawasan nyo ng 1, yung exponent. 3 halves minus 1. So, that's... Ay, parang baliktad pala ako. Sorry. Baliktad ako. So, this is the 2. Kasi ito yung m2. Ito yung 3n. Okay, baliktad pala ako. Sorry. So, bale, 2/3. So, yung m is 2/3. Ay, yung n is 2/3. Okay. So, 2/3 sa power rule, bababa yung 2/3. Tapos, 5 minus 3x. And then, babawasan nyo ng 1 yung exponent. So, 2/3 minus 1, negative 1/3. Tapos, imo-multiply nyo pa sa derivative nung loob, nung base. Okay? Ito yun, yung d over dx. Ang derivative ng 5 minus 3x ay derivative ng 5, 0, minus derivative ng 3x. So, 3 times derivative ng x, 1. So, magiging 2/3, 5 minus 3x raised to negative 1/3, 0 minus 3 times 1, negative 3. So, makakancel nyo ngayon tong 3. Ang matitira is 2 times negative 1 na yan, negative 2, 5 minus 3x, negative, raised to negative 1/3. Tapos, dahil may negative exponent, pwede nyo yung gawing positive by applying yung negative law of exponent. So, negative 2, bababa ito yung magiging denominator, yung 5 minus 3x, then raise na siya sa positive 1/3. Tapos, kung gusto nyong ibalik into radical form, magiging negative 2 over the cube root of 5 minus 3x. So, yan yung derivative. Okay? Next, number 7. What if y is 1 over square root
of 25 minus x squared. Okay. So, kapag may radical, gagawin nyo munang fractional exponent, di ba? May square root tayo. So, y is 1 over, kapag square root, equal siya sa raised to 1/2, right? So, raise natin yung 25 minus x squared sa 1/2. Kaso, hindi pa natin ma-apply yung chain rule, yung power rule dito kasi nasa baba yung power ng x. Yung power netong 25 minus x squared, nasa denominator siya. Iaangat nyo muna, so gagamitan nyo ng negative law of exponent. So magiging 25 minus x squared raised to negative 1/2. Okay? So, tsaka nyo ngayon na-apply yung chain rule. So, sige, direkta na natin ha. So, paano? Kapag chain rule, bababa mo yung exponent, negative 1/2. Tapos, copy mo lang tong 25 minus x squared. Then, raise to negative 1/2 minus 1. Negative 3/2. Tapos, by chain rule, times mo pa sa derivative ng loob netong base. So, derivative natin isa-isa, derivative ng 25, 0, minus derivative ng x squared, 2x. So, bale, negative 1/2, 25 minus x squared, raised to negative 3/2, times 0 minus 2x, negative 2x. So, makakancel na natin etong negative 2. Kasi negative 1/2 to times negative 2, positive 1. So, anong matitira? X times 25 minus x squared raised to negative 3/2. So, kung gusto nyo, dahil negative exponent tayo, gawin nyo positive, magiging x over, bababa siya, yung 25 minus x squared raised to 3/2. Okay? Or kung ibabalik nyo siya into radical form, bale x over square root, index na 2, tapos 25 minus x squared raised to the third. Or wag nyo na isulat kapag square root. Kapag index niya ay 2. Yan. So, ito yung sagot. So, kung gusto nyo, i-rationalize nyo, pero kahit hindi nyo na i-rationalize, so depende sa prof nyo kapag may radical sa denominator tapos pinara-rationalize nyo niya, i-rationalize nyo. So, yung sa kanina, hindi ko ni-rationalize, pero kung gusto nyo i-rationalize, i-rationalize. So, ganito pag naka-rationalize negative 2 over the cube root of 5 minus 3x. So, i-multiply natin to by what? Cube root ng 5 minus 3x squared. Diba? Para mawala yung radical sa denominator. Alternative lang to kapag naka-rationalize. Kapag sabi ng prof nyo, i-rationalize nyo. Pero ito, tatanggapin ko na to. So, ang gagawin nyo dito, magiging, mumultiply nyo siya. Negative 2 times the cube root of 5 minus 3x squared over, eto, cube root ng 5 minus 3x times cube root ng 5 minus 3x squared, edi cube root ng 5 minus 3x cubed na siya. Right? Kasi ito, raised to the first, 1 plus 2, 3. So, makakancel nyo na yung cube root, bale, negative 2 cube root of 5 minus 3x squared over 5 minus 3x. So, pwede rin ito pag naka-rationalize. And depende sa prof nyo, So, next, ito, kapag ni-rationalize naman natin, kasi, meron tayong, ito pwede na to, pero kapag gusto nyo naka-rationalize, simplify lang natin. So, i-multiply ko by, kasi naka-cube siya, actually, pwede nyong i-extract yung isang square root kasi naka-cube Gagawin nyo lang dito, 25 minus x squared
squared times 25 minus x squared. So, makakalabas tong isang 25 minus x squared. So, x over 25 minus x squared. Tapos, may iwan tong isa, square root ng 25 minus x squared. So, dahil meron kang ang radical, pwede nyong i-rationalize. Mumultiply nyo both numerator and denominator by square root ng 25 minus x squared. So, magiging x times square root of 25 minus x squared over 25 minus x squared times times ito is square root ng 25 minus x squared squared. So, makakalabas na siya ng radical. Magiging x square root of 25 minus x squared over 25 minus x squared times 25 minus x squared. So, 25 minus x squared times 25 minus x squared, ano na yun? 25 minus x squared squared. So, pwede rin ganito kapag naka-rationalize. Okay? Ang depende kung pinapa-rationalize ng prof nyo, sundin nyo. Pero kung hindi naman, kahit ito na lang. Okay, gets? Number 8. What if y is x cubed minus 3x squared plus 1 over x cubed minus 3x squared plus 1 cubed. Okay, so nasa baba uli yung power. Nasa denominator. So, ang gagawin natin para bago ma-apply yung power rule, chain rule, aangat muna natin. So, negative law of exponent tayo. So, magiging x cubed minus 3x squared plus 1 to the negative 3. Okay, so pwede na nating i-derivative. Diretso na natin. Bababa yung negative 3 power rule. Then, copy nyo lang tong u, yung x cubed minus 3x squared plus 1. Then, minusan nyo ng 1 yung exponent. Negative 3 minus 1, negative 4. Then, times by chain rule, derivative netong base, yung trinomial. So, derivative isa-isa. Anong derivative ng x cube? Diba? 3, baba yung 3, tas x raised to 3 minus 1, 2. So, 3x squared minus derivative ng 3x squared. So, copy yung 3 constant times derivative ng x squared, 2x. So, negative 3 times 2x, negative 6x plus the derivative ng 1, 0. So, wag natin isulat yung 0. Okay. So, kung gusto nyo, i-factor out pa natin dito yung common factor niya. So, negative 3 x cubed minus 3x squared plus 1 to the negative 4. Ano yung common monomial factor? So, sa constant, 3 and 6, GCF is 3. Tapos, sa x, hanapin nyo yung, or piliin nyo yung mas mababang power exponent. Diba yung x to the first or x? So, ito yung GCF, or common monomial factor. So, bale, 3x squared divided by 3x, x, minus 6x divided by 3x, 2. Yan. So, pwede ngayon natin i-multiply yung negative 3 times 3x, negative 9x, tapos ito muna kakopyahin ko, x minus 2, tapos times x cubed minus 3x squared plus 1 to the negative 4. Tapos may negative exponent tayo, gawin yung positive, so bababa siya ng denominator. Bale, negative 9x times x minus 2 over x cubed minus 3x squared plus 1 raised to the positive 4 na siya. So, ito yung answer. Okay, next.
number 9. Y is 4x squared plus 7 squared times 2x cubed plus 1 to the 4th. So this time, meron na tayong product ng dalawang functions. So, yung sa naturo ko sa inyo sa previous lesson, kapag may product ng dalawang functions, anong gagawin? Product rule. So, derivative ng uv is equal sa u dv over dx plus v du over dx. So, pwede nyong i-assign kahit ano dito yung u or v. Depende sa inyo. Sige, eto na lang si u. Yung 4x squared plus 7 quantity squared, tapos eto si v, 2x cubed plus 1 to the 4th. So, a-apply natin to, product rule, to find dy over dx. So, copy the u, 4x squared plus 7 squared times the derivative nung v, ito yung v na inassign natin, diba? 2x cubed plus 1 to the 4th. Tapos plus, copy the v, yung 2x cubed plus 1 to the 4th. Then times the derivative of u, which is itong 4x squared plus 7 squared. So ngayon, a-apply natin, di ba, i-derivative natin tong dalawa. Anong i-apply natin? Yung chain rule. Kasi meron tayong u, etong 2x plus 1 na naka-raise sa exponent, right? So, 4x squared plus 7 squared. So, copy nyo lang to. Tapos, applying yung naturo ko sa chain rule. Diretso na natin, bababa yung 4. Tapos, copy nyo lang tong 2x cubed plus 1. Power rule, raised to 4 minus 1. Cube, or 3. Tapos, by chain rule, imumultiply nyo pa sa derivative netong 2x cubed plus 1. So, derivative natin term by term. Derivative ng 2x cubed. So, 2 copy times the derivative ng x cubed power rule. Baba yung 3. X raised to 3 minus 1. So, 2 times 3, 6. X raised to 3 minus 1, 2. So, derivative ng 2x cubed is 6x squared. Plus, the derivative ng 1, 0. So, huwag natin isulat yung 0. Okay, next. Plus, ito, copy nyo lang, 2x cubed plus 1 to the 4th times, so chain rule. Baba yung 2, power rule, 2, tapos copy yung 4x squared plus 7 raised to 2 minus 1. So, balit, raised to the first na lang, or wag yun na isulat pag ang exponent is 1. Tapos, by chain rule, times pa sa derivative ng 4x squared plus 7. So, 4 constant, copy, times derivative ng x squared, 2x. So, bali, 4 times 2x, 8x. Plus, derivative ng 7, 0. Or 8x na lang siya. Okay. So, next step is, i-multiply natin yung mga pwedeng i-multiply. So, dito sa una, 4 times 6x squared, bale 24x squared. Tama. Tapos, copy nyo tong 4x squared plus 7 squared times 2x cubed plus 1 cubed. Dito, ano yung pwedeng i-multiply? 2 times 8x. So, plus 8x times, eto, copy nyo yung 2x cubed plus 1 to the 4th times 4x squared plus 7. Tapos, magfa-factor tayo. Ano yung common factor dito sa dalawa? So, sa constant, 24 and 8. GCF is 8, right? Sa x, sa power ng x,
pipiliin nyo yung mas mababang exponent, which is x. Dito sa power ng 4x squared plus 7, ito, pipiliin nyo yung mas mababang exponent. Ito, yung 4x squared plus 7 lang. Kasi to the first siya. Ito to the second. Dito sa power ng 2x cubed plus 1, anong mas mababa? Ito cube, ito 4. So, 2x cubed plus 1 cube. Okay? So, ngayon, ito yung factor natin. I-divide, para makuha natin ngayon yung matitira dito, pag finactor natin to, i-divide nyo yan dito. So, 24 sa constant, isa-isahin nyo. 24 divided by 8. 3. Sa x squared divided by x. X. Sa 4x squared plus 7 squared divided by 4x squared plus 7, may isang power ka pang matitira. 4x squared plus 7. Tapos dito, divide mo to by dito, wala na. 1 na. So, ito na lang matitira. Okay? Para dito sa first expression. Tapos, plus. So, dito ako tutuloy, plus. Ito rin, di-divide nyo ngayon dito. So, 8 divided by 8, wala na. 1 na lang. X divided by x, wala na rin. Dito sa 2x cubed plus 1 to the 4th, divide nyo dito, may isa ka pang power na matitira ng 2x cubed plus 1. So, 2x cubed plus 1. Then, dito sa 4x squared plus 7, divide nyo sa 4x squared plus 7, 1 na lang. Or wag na isulat yung 1. Sige. Okay ba? Tama ba? 16. Oh nga pala, sorry guys. So, 2 times 8x, di ko na multiply, no? Correction, magiging 16 to. 16x. So, kapag hinanap natin yung GCF ng 24 tsaka 16, 8 pa rin, di ba? 8. So, tama pa rin to. Diyan lang tayo na mali, no? Tama pa rin to. Tama pa rin. Pero dito, dahil 16 na to, 16 divided by 8, dapat may 2 ka. 2. Okay, ayan. So, hindi natin na-multiply. Or na-multiply ko, pero ang sinulat ko ata 8x lang. Ayan. So, be careful sa pagsulat. So, ngayon, ang next step is isi-simplify natin yung nasa loob ng bracket. I-distribute natin to, di-distribute natin yan. So, magiging 8x times 4x squared plus 7 times 2x cubed plus 1 cube times, so ito, 3x times 4x squared, 12x cubed. Plus 3x times 7, 21x. Tapos ito, 2 times 2x cube, 4x cube, tas 2 times 1, 2. Tas pag meron pa kayong mako-combine, combine nyo, meron pa ba? Ito, si 12x cube plus 4x cube, magiging, ano siya, 16. So, 8x, 4x squared plus 7 times 2x cubed plus 1 to the third times 12x cubed plus 4x cubed, 16x cubed. Tapos, wala nang similar terms dito. So, copy nyo na lang plus 21x plus 2. Yan. So, ito yung factored form. Derivative nung given. Okay, ito. Gets? Okay, next. Number
9. Number 10 na tayo. Number 10, what if y is 2x plus 3 cubed divided by 4x squared minus 1 to the 8? So, ang gagawin natin, quotient rule naman. Okay? Kasi, meron tayong quotient ng dalawang functions. 'Di ba naturo ko sa inyo yan, ang derivative ng u over v is equal sa v du over dx minus u dv over dx over v squared. Quotient rule. So, yung numerator, siya yung palaging u, which is yung 2x plus 3 cube, tapos yung v, siya yung denominator. So, applying the quotient rule, bale, ang dy over dx natin ay, so sa numerator, copy the v, 4x squared minus 1 to the 8, then times the derivative ng u, which is itong numerator, 2x plus 3 cubed. Then minus, copy the u, 2x plus 3 cube times derivative ng v, which is 4x squared minus 1 to the 8. Tapos, over the square ng v. So, 4x squared minus 1 square to the 8 quantity squared. Yan. Tapos, i-derivative uli natin to applying chain rule. So, dy over dx is, so copy 4x squared minus 1 to the 8. Tapos, applying chain rule, power rule muna, baba yung 3. Tapos, copy nyo yung 2x plus 3 raised to 3 minus 1, 2 squared. Tapos, chain rule, times nyo pa sa derivative ng loob. 2 times, 2x derivative nyan is 2, plus derivative ng 3, 0. So, 2 na lang. 2 plus 0, 2. Okay. And then, minus, copy nyo tong 2x plus 3 cube times derivative neto. Chain rule. So, power rule muna, baba yung 8. Tapos, copy yung 4x cube minus 1 raised to 8 minus 1. Bale, 7. Ano ba to? Cube ba to o squared? Squared lang pala, sorry. Sabi ko ba cube? So, raised to 7. Tapos, by chain rule, times nyo pa sa derivative ng 4x squared minus 1. Ano ang derivative ng 4x squared? Diba 4 times derivative ng x squared 2x. So 4 times 2x, 8x. Minus the derivative ng 1, 0. Or 8x na lang. Yan. Sa denominator, we have 4x squared minus 1 to the 8 squared. So, by power to power law, i-multiply nyo yung 8 times 2. 16. Yan. Tapos, simplify pa natin. Multiply natin yung pwedeng ma-multiply sa numerator. Ito yung constant. 3 times 2, 6. 4x squared minus 1 to the 8 to the 8 times 2x plus 3 squared minus, ito pwedeng ma-multiply to yung 8 times 8x, no? So 64x. Tapos copy na lang natin to. 2x plus 3 cubed 4x squared minus 1 to the 7th over 4x squared minus 1 to the 16th. Tas magfa-factor ulit tayo sa numerator.
So, fa-factor natin yung common monomial fact or common expression dito sa numerator. So, sa constant muna, sa 6 saka sa 64, 2. 2 lang yung GCF nila, no? So, 2. Tapos, dito sa 4x squared minus 1, pipiliin nyo yung mas mababang exponent. 7 or 8, 7. So, fa-factor nyo si 4x squared minus 1 to the 7th. Dito sa power nung 2x plus 3, mas mababa si 2. Right? So, fa-factor nyo si 2x plus 3 squared. And tapos, times, i-divide nyo ngayon, ito, divided by dito. Ang matitira na lang sa kanya, so 6 divided by 2, 3. Dito, 4x squared minus 8, minus 1 to the 8, divide sa 4x squared minus 1 to the 7. May matitira ka pang isang power. So, times 4x squared minus 1 to the first. Or simply, 4x squared minus 1 na lang. Tapos, dito sa 2x plus 3 squared, yan, wala na. Pag dinivide mo, 1 na lang. So, huwag na isulat yung 1. Tapos, minus, dito naman, di-divide nyo to dito. So, sa constant, 64 divided by 2, 32. Okay. Tapos, etong x, wala tayong common, di ba? Kaya kokopyahin nyo lang. Yan. And then, sa 2x plus 3 cube, pag dinivide mo sa 2x plus 3 squared, meron ka pang isang power na matitira. So, 2x plus 3. Tapos, dito sa 4x squared minus 7, divide mo dito, wala na. 1 na lang. Okay? Then, over 4x squared minus 1 to the 16. Ito yung i-expand natin. So, bale, dy over dx is 2 times 4x squared minus 1 to the 7, 2x plus 3 squared. Ito, didistribute lang natin yung 3. Bale, 3 times 4x squared, 12x squared, minus 3 times 1, 3. Tapos ito yung negative 32x distribute. So, negative 32x times 2x, negative 64x squared. Tapos, negative 32x times 3, negative 96x. Divided by 4x squared minus 1 to the 16th. Ko-combine natin yung similar dito. Meron ba yung x squared? So, 2 times 4x squared minus 1 to the 7th times 2x plus 3 squared. Bale, we have, ilan to? 12x squared minus 64x squared, negative 52x squared. Tapos itong x term, wala na ng similar, copy nyo lang, negative 9x minus 3. Okay. Divided by 4x squared minus 1 to the 16. Meron ba tayong makakancel dito sa taas saka sa baba? Ito, 'di ba? Same base, 4x squared minus over 4x squared minus 1 to the 7th over 4x squared minus 1. Ang gagawin nyo, ika-cancel nyo to, yung 7, raise to the 7, tas mababawas dito yung exponent. Bale, magiging, ilan na lang matitira sa 16? 9. 'Di ba? So, dy over dx, so cancel na to, tas si 16 magiging 9 na lang. So, 2 times 2x plus 3 squared. Ito, gusto nyo i-factor out nyo yung negative.
Kasi puro negative sila. So, negative quantity 52x squared magiging plus 96 plus 3 over 4x squared minus 1 to the 9. Tapos i-multiply nyo 2 times itong finactor na negative 1, magiging negative 2, 2x plus 3 squared, then times 52x squared plus 96x plus 3 divided by 4x squared minus 1 to the 9. Yan. Ito yung derivative. Okay? So, ayun, nakasolve na tayo ng hanggang 10 problems. Tutuloy na lang natin sa part 2. Abangan nyo yung part 2 for this topic. Chain rule for derivatives of algebraic functions. So, lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin for differential calculus, pati yung pinaka-playlist na lang din ng DiffCal para mapanood nyo yung lahat ng mga video tutorials natin for differential calculus. Simula sa unang lesson hanggang sa dulong lessons nyo for DiffCal. Para meron na kayong video tutorial playlist guide from our YouTube channel, Engineered Math, para sa buong subject nyo na differential calculus. So, pag gusto nyong mag-advance study or mag-review pag may exam kayo, i-binge watch nyo lang yung playlist ko sa differential calculus, Engineered Math YouTube channel. Okay. So, good luck sa mga nagte-take ng differential calculus, calculus 1. Kayang-kaya nyo yan. Aral lang mabuti, tapos solve kayo maraming problems. Tapos note kayo palagi ng video tutorials ko sa YouTube. Gawin nyo lang guide yung playlist ko sa YouTube. Pag pinanood nyo, watch nyo lahat ng videos ko sa YouTube, sunod-sunod yon, mas malaki na yung chance nyo to pass the DiffCal. So, basta sipagan nyo lang. So, subscribe kayo sa YouTube channel ko, Engineered Math. Tapos hit the notification bell para manonotify kayo kapag may mga bagong uploaded videos tayo. Okay? So, sige. Hanggang dito na lang muna. See you on my next video tutorial. Bye-bye.